Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ang ihahatid ko po sa inyo na mabuting balita sa bidyong ito ay hanguin po natin sa aklat ng Juan, chapter 8, verse 31 hanggang 38. Unawain po ninyo, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus upang nang sa ganon, kung ito po ay isa sa buhay po natin, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at maunawaan po natin ang mga salita ng Diyos at tayo po ay makakasunod sa kalooban ng Panginoong Yesus. Narito po ang ating ebanghelyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunmay pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong naririnig sa inyong ama." Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So, kung atin pong uunawain ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, ng ito po yung kabuuhan po nito, sana po ay maunawaan natin. Mga kapatid, sa ebanghelyong ating binasa sa Juan 8:31 ay binanggit ng Panginoon sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya ang ganito, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko." Kaya nga, sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan 15:4 hanggang 7 na ang sabi dito, pakinggan po ninyo mga kapatid, "Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ayan po, brothers and sisters. So kung mananatili po tayo na sumusunod sa mga utos ng Panginoon, anuman ang hingiin po natin ay ipagkakaloob sa atin. Sapagkat ang sabi nga dito, sa 7, ang sabi dito, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo."
So malinaw po na ipinapahayag po ng Panginoong Hesus dito sa mga Hudyong ito na naniniwala sa Kanya na ang sabi nga niya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ibig lang sabihin mga kapatid, kaya sa ating pong pananambahan sa buhay natin ngayon, lalo-lalo na malapit na po yung huling araw, ito na po yung mga huling araw na ating hinaharap sapagkat nakikita na po natin katulad nga po yung binanggit ng Panginoong Hesus yung aral tungkol doon sa puno ng igos na kapag nakita ninyong namumunga na or nananahon na, ibig sabihin malapit na ang tag-araw. Ganyan din po ngayon sa panahon natin sa daigdig na ito. Nakikita po natin ang mga palatandaan, lalong-lalo na sa nangyayari sa atin ngayon sa pamahalaan natin, lalo-lalo sa Senado. So hindi po natin maiiwasan na isipin na ito na po yung huling araw sapagkat nandito po yan sa aklat ng Biblia, sa aklat ng Mateo. Ang palatandaan sa mga huling araw, maglalaban ang bansa kapwa bansa, ang kaharian kapwa sa kaharian. Hindi ba nangyayari ngayon? Makakarinig kayo ng mga digmaan, malalakas na lindol. Tingnan niyo ang nangyari ngayon sa bandang Visayas area. Di ba? So ito po yung mga palatandaan ng sinabi ng Panginoong Hesus doon sa parable niya, doon sa puno ng kahoy na kapag nakita ninyong nagdarahon na ang isang igos, ibig sabihin po ay malapit ng tag-araw. Ngayon, kapag nakikita na po natin ngayon yung mga nangyayari sa paligid po natin, ibig sabihin yan po yung palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito na po yung mga huling araw. Kaya dapat po yung pananampalataya natin ngayon, yung ating pagsunod sa Panginoon na dapat nating pag-ibayuhin sa panahon ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. So kung sumusunod tayo sa aral ng Panginoon, tunay tayo na mga alagad. Hindi ko rin naman maiwasan na sabihin natin na marami po dyan nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit hindi po tugma. Yung iba, para maging maganda ang pandinig sa kapwa, sa tao, binibigyan, dinadagdagan nila, binabawasan nila. So ito po yung mga ganitong tao ang hindi dapat natin tinatangkilik sapagkat inililigaw lamang po tayo nito. Anyway, hindi naman yan po ang topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayon ay patuloy na pagsunod sa utos ng Panginoon sa aral. Pagkat wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga dito sa aklat ng Ikalawang Juan, ang sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ayan po, napakalinaw po nung sinabi dito sa Juan, sa aklat ng Juan na sa ating Ebanghelyo 8:31, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko sapagkat mananahan po sa atin ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya nga nasusulat po dito sa aklat ng Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag nito ay hindi pananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ibig sabihin, yung mga nagdaragdag po nito, yung maririnig naman po natin ngayon sa pangangaral, ang dami pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, sino nga ba? Na kanino nga ba ang katotohanan?
Malalaman po ninyo yan sa mga sinasabi. Kapag ang sinasabi po ng isang mangangaral, bibigyan ko na po kayo ng mga clue, ng palatandaan ninyo. Kapag ang sinasabi po ng isang mangangaral ay wala po sa Biblia, tiyak po yun na kathang-isip lamang po niya. Kaya wag po kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Hanggat maaga pa po, magbagong buhay na tayo. Hanapin natin ang katotohanan. Ang katotohanan po, yan po ay salita ng Diyos. Hindi po dinadagdagan, hindi binabawasan. Sapagkat doon pa lamang po sa lumang tipan, sa aklat ng Deuteronomio, ipinaliwanag na po yan ni Moises doon sa mga ninuno natin, sa mga Israelita. Sundin ninyong mabuti ang kautusan ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Ayan pong itinuro ni Moises. Pero marami po ngayon ang nagpapahayag. Unang-una na dyan, nalalaman naman po ninyo yan. Ayoko lang pong magbanggit ng mga bagay na yan sapagkat nalalaman na po yan at saka nalalaman po ng Diyos yan kung sino yung nagpapahayag ng totoo. Nasa kasulatan na po, nandyan na po yan sa lumang tipan. Pagdating po sa Revelation, sinabi rin po yan ni Juan doon kung ano ang mangyayari sa mga taong magdaragdag at magbabawas nito. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Revelation. Nandito po yan. Kaya dyan po ninyo malalaman yung totoo na pinananahanan ng Diyos sapagkat hindi siya nagdadagdag, hindi siya nagbabawas. Kung ano yung sinasabi ng Espiritu ng Biblia, yan po ang inihahayag. Hindi po nagdaragdag. Ayan po, nandito po yan sa aklat ng Revelation. Ang sabi dito sa aklat ng Revelation, chapter 22, verse 19, ang sabi dito, at ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpapatutuo sa lahat ng ito, tiyak na ngang darating na ako. Amen. Ayan po, kung sino po ang magdagdag, kaya nga sabi dito ni Juan, akong si Juan ay nagbabala sa sino mang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito, sino mang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot ng nakasulat dito. Ayan po, kung ano po ang nakasulat po dito sa banal na kasulatan, kapag tayo po ay nagdagdag ng salita ng Diyos na hindi naman salita ng Diyos, anuman ang salot na nakalagay sa Bibliang ito ay idadagdag po sa atin sa pamumuhay natin. Kaya tingnan mo, walang umasinso sa atin na di ba? Kasi yan po yung nangyayari sa atin. At kung anuman yung babawasin natin sa salita dito, sa Bible na ito, sa Bibliang ito, sa salita ng Panginoon, babawasan din po tayo ng karapatan na makapasok doon sa bagong lupa, bagong langit, bagong Jerusalem, sa lungsod. At yung pagkain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay. Kaya mag-ingat po tayo. Ito po yung ebanghelyo natin, ito po ay paalala po sa atin sa panahon natin ngayon na mag-ingat po tayo sa pinapakinggan natin. Ayan po ang lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag po kayong maniniwala sa matatamis na pananalita na wala naman sa Biblia. Bagkus, sundin po ninyo kung biblical yung ipinangangaral. Kapag biblical po, sabihin nyo sa akin at doon din ako papanig. Pero hanggat hindi ko po naririnig yung pananalitang biblical, wala po. Iniligtas ko po ang sarili ko. Hindi ko papahamak. Sapagkat yan ang nais ng Diyos. Na iligtas natin ang sarili natin sa pamagitan
ng pagsunod sa aral ni Kristo, hindi sa aral ng tao. Wala po tayong mapapala doon kung aral ng tao ang pakikinggan natin. Matatamis lang po magsalita sapagkat nasusulat po yan dito sa aklat ng sa banal na aklat eh. Gagamitan kayo ng matatamis na pananalita para linlangin kayo. Kaya paalala po mga kapatid. Kaya nga sabi nga dito eh, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagdaragdag, wala. Hindi po yan ang turo ni Kristo. Sapagkat ang turo po ni Kristo ay laging on point po yan. Laging sakto. Laging tama. Wala pong labis, wala pong kulang. Ayan po ang turo ni Kristo, hindi katulad ngayon yung mga nagtuturo, mapaganda lamang yung tinig nila kung ano-ano nang idadagdag. Kaya mag-iingat po tayo sa panahon natin ngayon. Kung hindi po tayo mag-iingat, wala pong magsasabi sa atin yan. Sapagkat okay sana, may magsasabi sana niyan kung kayo ay pinananahanan na ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat siya po ang magpapaalala niyan sa atin. Pero hanggat hindi po tayo nagbabalik loob sa Diyos, wala pong magpapaalala sa atin yan sapagkat huwag po tayong aasa sa mga tao. Sapagkat sila man ay hindi rin po nila alam kung ano ang katotohanan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon dito sa Ebanghelyo natin, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Di ba? Kasi kung mananatili tayo doon sa mga sabi-sabi, doon sa mga aral na wala naman sa Biblia, hindi po tayo makakalaya doon. Sapagkat ang tunay na kalayaan po, na andito po ang sabi ng Panginoon Hesus sa Ebanghelyo natin, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y malaya. Tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Ayan po. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba ang katotohanan ito? Mga kapatid, pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 17 hanggang 19, ang sabi dito. Nung ipinanalangin po, brothers and sisters, ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad at yung mga tao na naroon, nung malapit na po siya umakyat sa langit, ay ganito po ang ipinanalangin ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi sa Ama, italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Yan po ang salita. Ang salita mo ay katotohanan. Kaya nga, yung sinabi dito sa Ebanghelyo natin, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Kung tunay tayong susunod, kung patuloy tayong susunod doon sa aral, doon sa turo ni Kristo, tunay tayong mga alagad ni Kristo. Sapagkat sinusunod natin siya eh. Siyempre, mananahan sila sa atin. Kaya nga sabi dito sa aklat ng ikalawang Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Diba? Kaya makikilala natin ang katotohanan which is ang salita ng Diyos. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman. Sinusugo ko sila sa sanlibutan. Alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Yan po mga kapatid. Upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Ngayon, kung nangangaral ang isang tao nang wala sa katotohanan, ito po ay katang-isip lamang niya at yung mga itinuro sa kanila ng mga tao rin, kapwa nila, wala pong kaugnayan sa Diyos yung turo na yan. Hindi po nagmumula sa Diyos yan. Sapagkat ang sabi nga dito sa ikalawang Juan, chapter 1, verse 9,
Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Yan po lagi nating tatandaan, mga kapatid. Kaya nga, tingnan nyo ano ang nangyari dito sa mga Hudyo. Kaya nga nagmalaki pa sila rito. Nang sabi dito sa ebanghelyo natin sa 33, lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala, kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Lahat. Hindi, at limbawa, pagka nagkasala ka isang beses, alipin ka na. Kasi, palagi mo mong binabalikan yung pagkakasala. Instead na layuan mo yung pagkakasala, binabalikan mo at binabalikan mo. Ibig sabihin, alipin ka sapagkat nasasarapan kang gumawa ng pagkakasala. Ganyan din po ako, brothers and sisters eh. Kasi, ikikwento ko lamang po sa inyo, tingnan yun, nangyayari sa akin. Naaalipin po ako. Kasi ang gusto ko nga, ang goal ko po, ang layunin ko po, maayos ko po itong bahay namin. Kasi tingnan nyo naman, ano lang to eh, bahay kubo lang ito. Ito ay kulungan ng baboy. Ayan, kulungan ng baboy lang ito. Eh siyempre, pangarap ko naman para sa sarili ko na mapaayos ko naman para yung mga anak ko is magkaroon naman sila ng privacy. May mga kwarto sila. Eh sinasamantala ngayon ni Satanas. Nung isang araw, di naengganyo akong tumaya nung yung numero na Dahil doon, namaga yung paa ko na matagal nang hindi namamaga ito sa arthritis. Matagal-tagal na hindi namamaga. Nung pagtaya kong yan, yung numerong yun na 2 numero, mamaya-maya ng konti, namaga na yung paa ko. Kasi may arthritis nga, sabi nila. Pero ginamit lang ni Satanas yun para makapag-ano siya sa akin. Eh, ganyan po yan si Satanas. Kung ano yung kahinaan natin, yan po yung kanyang binabantayan lagi sa atin. Bubulong-bulong siya diyan. Kung ano yung gusto niyang para maengganyo tayo na mabitag niya tayo. Ngayon, kapag tayo po ay nagkasala na, sinunod natin yung kalooban niya, siyempre, hihilingin na ngayon niya sa Diyos na bigyan na tayo ng karamdaman. Ayan po yan si Satanas. Kaya parang leon yan na umaatungal. Nasa tabi lang lagi natin yan. Kaya kung hindi po natin alam yan, yung gawain ni Satanas, wala po. Ayan po. Pero, alam ko naman kung paano ko naman i-handle yan. Siyempre, tinuturo naman sa akin ng banal na espiritu, kailangan kong humingi ng tawad. Humingi ako ng tawad sa Diyos at nangakong hindi ko na ulitin. Ganyan po tayo. Para makalaya tayo, mangako tayo sa Diyos at tuparin natin na hindi na natin uulitin. Itong mga Hudyo nagmayabang pa sila, nagmalaki pa siya. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Ang pagsunod natin sa aral ni Kristo. Yan po ang magpapalaya sa atin. Abay, nagmalaki pa dito sa ebanghelyo natin yung mga Hudyo. Ang sabi nila, lahi kami ni Abraham. Tugon nila. At kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Alipin ng kasalanan. Kaya nung nag-alipin ako nung bagay na iyon. Kasi, may layunin naman ako, maganda naman talaga.
Pero dapat hinihintay natin yung bigay ang Diyos mismo ang magkaloob sa atin. Kasi kapag kalooban na niya, sasabihin naman sa atin yan, ibibigay sa atin yan. Kaya nga, di ba, ang sabi nga dito sa ebanghelyo natin, nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko. Hingiin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ayan po yan eh. Ipagkakaloob po sa atin. Huwag lamang po natin katulad ng ginawa ko. Hindi pa naman kaloob eh. Kasi hindi pa naman sinabi sa akin ng banal na espiritu na gawin mo yun eh. Dahil lang sa paghahangad ko na mapaayos ko ang tahanang ito, gumawa ako ng hakbang na alam ko naman na ikapapahamak ko. Pero humingi ako ng tawad sa Diyos. Kaya tingnan mo, kagabi kaagad nawala. Hindi pa natatapos ang araw, nawala na yung pamamaga ng paa ko. Kaya nung pagdating nung gabi, pagdating ng misis ko galing doon sa tindahan, sabi niya, ayos na, magaling na. Ganyan po ang Diyos. Kapag sincere po yung pagsisisi natin at atin na nagawa na kasalanan, madali po ang Diyos magpatawad. Maliban lamang kung mabigat talaga yung nagawa nating kasalanan. Talagang mahirap din, hindi basta-basta maalis yung karamdaman. Pero kapag hindi naman ganong mabigat, napakabilis magpatawad ng Diyos. Ganyan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya dapat sumunod tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang kalooban. Ayan. So, yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot ng panibagong buhay sa inyo yung aral na ito na ating tinunghayan upang maligtas po tayo at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Lagi po nating tatandaan, mag-ingat po tayo sa mga nangangaral ngayon. Noon pa naman po ay sinasabi na po ng Panginoong Hesus yan na mag-ingat tayo sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan. Actually, nandito nga po yan sa aklat ng Mateo, sa Lucas, meron po yan. Kaya tingnan mo na ano na yung mga huling araw ngayon. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.